initial reaction niyo when you heard of that news na nagpunta sa Hong Kong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte amid this reported issuance of an ICC arrest warrant? Okay, kasi Christian, last week, may info na akong ganon. Nalalabas na yung warrant of arrest. So yung nakita ko sa social media, yung tungkol nga doon sa pag-alis papunta ng Hong Kong, so easily, na-connect ko, no? Na, mukhang totoo yung information ko. Kasi nga, mukhang tatakas na. And yun na nga, napabalita na, linabas na ng Rappler. Although, syempre, yung pagkakaano sa Rappler is that hindi rin talaga sigurado pa, just citing sources. Yes, in question form. Pero I'd like to believe na ayan na yan. Yan na yung warrant of arrest kasi ilang buwan na rin natin yan hinihintay. In fact, para sa iba, ay long overdue na yan. Ilang buwan na po natin yan pinag-uusapan. Pero yung tungkol po sa information na ito na lumabas na, last week nga po, ganun ang pagkakasabi sa source ko na lalabas na. Ang pagkakasabi nga within 2 weeks. So hindi na ako na nagulat dyan. At hindi din ako nagulat doon sa kung talagang yung pagpunta niya sa Hong Kong, although meron silang di ba, meron silang event na yan. Yung pag-meet niya sa mga OFWs doon. But ang nakakapagtaka dyan, Christian, is if that is the real purpose or objective of going out of the country at papunta nga sa Hong Kong na makikimit sa mga OFWs, bakit yung kanyang entourage may mga kasama na mga security officers before, security officials? Ano ba yan? Kasama ba yan sa mga abogado pa? Okay lang yung syempre kasama si Hanilet, kasama yung anak nila, at pwedeng okay rin yung kasama yung si ES, Medjaldea. Pero the other members of the entourage parang tend to lend credence dun sa balita nga na meron ng warrant of arrest. Ako, naniniwala po ako na meron na. Okay. Kasi yun po ang pwede kong i-share at this point. Okay. Yes. Yan po bang kung sakaling merong inisyu na arrest warrant yung ICC, paano po ba yung official channels na dadaanan yan bago siya ma-serve? Kung isa-serve man nung bansa? Okay, kasi ang supposedly mag-issue at nag-issue ng warrant of arrest ay yung pre-trial chamber. Kasi it was preceded by, bago yun, ay meron muna nagkaroon ng application from the Office of the Prosecutor. An application for warrant of arrest. At dinajustify nila kung bakit meron kailangan warrant of arrest. And alam mo na really, based on the evidence, ay pwede na talagang arestuhin at pwede nang ipaharap for trial. So presumably, it would seem now na nag-grant yung application na yon for warrant of arrest, kaya nag-issue na ng warrant of arrest yung appeals chamber. Now, it's within the powers of the ICC na magpa-tulong sa appropriate international authorities like Interpol. Now, ang ano natin ngayon, and since nasa Hong Kong siya, ang siguro tanong ng marami, hindi na ba siya babalik? Babalik ba siya o hindi na? At pag nandiyan siya sa Hong Kong, dun lang ba siya? O pupunta ba siya sa mainland for protection or possible asylum? Yun ang mga tanong natin. Pwede rin na babalik para number 1, possible scenario, manggulo. And then number 2, ay para dito siya kukuha ng recourse. Dito siya gagawa ng legal recourse sa local courts, local justices, domestic justice system natin. Kasi di ba yung kanyang linya is that they're encroaching sa sovereignty ng ating bansa. Although iba-iba yung posisyon niya dyan. Remember, dun sa Quadcom, yung sa kayabangan niya, ay talagang dinare niya yung ICC. Bakit napakatagal? Ilang taon na to? Hindi niyo ba ako inaaresto? He even dared na dapat bukas nandito na sila para harapin ko na sila. And then later,
ganun na naman, sinabi na naman na walang jurisdiction, walang karapatan because we are a sovereign nation. So maybe to be consistent with that position, yun ang balak niya. Kaysa hintayin niya na merong iba na pwedeng mag-serve ng warrant of arrest, kaya babalik muna siya sa atin para the moment nandyan na yung warrant of arrest, which is most probably to be coursed through the Interpol, and then yung Interpol i-refer sa ating authorities, meaning PNP. PNP. So, questionin na niya yon sa courts. Questionin niya yung validity of the warrant of arrest premised on the alleged lack of jurisdiction. O pwede rin na, kung nandiyan na talaga yung warrant of arrest, at talagang may plano na halimbawa yung PNP, kasi that is what was reported in the Rappler article, na supposedly may action plan na, ginagawa na o ginawa na, pinagplanuhan na ng PNP. Na kung halimbawa, dun sa nag-leak sa kanila, kasi yan ang usap-usapan ngayon eh. Mukhang may nag-leak sa kanila, kaya umalis. Now, pag bumalik siya dito, at may warrant of arrest, halimbawa talagang pinaano na sa Interpol, at refer naman ng Interpol sa domestic authorities natin, at syempre nakarating na rin sa kanya na merong plano yung PNP, so baka magtago muna siya while his lawyers are doing something. Although may mga idea ako, Christian, but you know, as a lawyer and as someone who really wants to see Duterte in jail, ay siguro naman ayoko na munang turuan yung mga abogado nila. But I'm sure, nag-prepare na sila dyan eh. Yes. Na yung mga abogado nila, meron na silang mga options sa kanilang mga legal recourse. But it will really depend kung ano ang kanilang political play. Kasi nga, pwede nga gamitin ito para, para palabasin na inapi siya o inaapi siya na he is also being persecuted, which is so ironic. Kasi siya yung persecutors lagi, trying to silence dissent, yung ginawa nila sa akin. And then baka this time, baliktad ngayon, sila ang magke-claim na itong gobyernong ito ay talagang iniipit sila ng gusto for political reasons. Just like yung tungkol nga sa impeachment, na ginagawa daw ito ng gobyerno, ng administrasyon, para pigilan na talaga yung presidential run ni Vice President Sara Duterte. Dahil nga gano'n, nag-aaway na sila, they're trying to cancel each other, talagang they're trying to destroy each other, although syempre nakakalamang ang gobyerno ngayon, kasi may mga cards, may cards sila. And this one, the ICC. Kasi lagi kong sinasabi ng question na, okay, yung gobyerno, BBM administration, ingat sila sa mga pronouncement nila. In fact, nung una, ganun din yung linya na wala daw jurisdiction. Although may konting improvement ngayon, yung mga more recent pronouncements from, for example, the Executive Secretary, Bersamin, and also the Justice Secretary, Remulla, na kahit hindi daw nila kinikilala yung jurisdiction ng ICC, pero kapag kinors through sa Interpol, at yung Interpol ay hingin yung tulong ng gobyerno, ay wala silang choice but to cooperate. They will positively act on it. So, depende sa political play nila. Kung doon na talagang hindi muna sila babalik para most probably manggulo. Kasi nga ilang beses na yung mga narinig natin about mga destabilization plots nila against the current administration. And then ito, with more reason, mas sila ngayon, mas magiging gung-ho sila ngayon, mas magiging desidido sila ngayon dahil nandyan yung desperation na nandyan na yung warrant of arrest, so they have no other choice but to create trouble at the political front. And I suppose naman dapat yung administrasyon prepared na sila at this point. So, hindi magandang makikita natin na magiging lamang uli yung kampo ng Duterte gawa ng issue na to. When the administration is supposed to have an upper hand
with this development, I'm sure na yan ang gusto ng PBBM, ng BBM administration. At yan ang gusto ng Pangulo, because that is the best way to get rid of Mr. Duterte. So yun po ang aking mga insights dyan.